Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po yung ikatatlong Sunday ng buwan ng September, and praise the Lord. We're here to worship the Lord, to honor the Lord, and of course to hear the message of God. Bakit po? Kasi sa panahon natin, tayo po ay nabubuhay. We live in a world filled with distractions. Na ang mundo natin, kahit saan tayo bumaling, ay may mga distractions. At iba't iba yung pananaw at pagtingin ng tao sa buhay. Bawat araw, tayo po ay nahihikayat, napapatingin sa problema, sa mga pressure ng buhay. Lalo ngayon na ang tao ay distracted. Every Christian is beholding or looking at something. It could be fear or faith, problems, or God's promises. Maybe yourself or Christ. But today, here's the truth. Narito po yung katotohanan na dapat nating maunawaan at maintindihan. And this is the truth. What you behold, you become. And what you become defines your reality. Think about that, mga kapatid. Ano man yung lagi mong tinitingnan, ito yung nagkakaroon ng impartation sa buhay mo. Ito yung nagiging ikaw at nagiging realidad o katotohanan sa iyong buhay. Kung tayo po'y nakatuon sa mundo at sa mga nangyayari sa mundo, ano man yung nangyayari sa mundo natin o nagaganap sa mundo natin, ito yung nagkakaroon ng impartation sa buhay natin. Ito yung nangyayari sa buhay natin. It becomes or it defines our reality. If you behold your problems, kung lagi ka nakatingin sa problema mo, hindi sa solusyon, lagi ka magkakaroon ng pagkabalisa at pagtakot o pagkatakot sa buhay. Yes, of course, may problema sa buhay, but look to the solution. Tumingin ka doon sa kasagutan so that it will define your reality. Ito yung maging realidad sa iyong buhay. Ito yung maging katotohanan sa iyong buhay. Alam nyo, kaya maraming tao may takot, may pangamba, kasi lagi sila nakatuon sa kanilang problema. Yes, nasabi natin may problema, hindi nawawala ang problema, pero meron tayong Diyos na sumasagot at tumutugon sa ating mga pangangailangan. That is why if you behold Christ, kung ikaw ay titingin sa Panginoong Hesukristo, you will reflect His nature, His glory, and the beauty of the Lord, and the reality of His power in your life. Again, what you behold, you become. What you become defines your reality. Beholding is fixing your eyes on something until it shapes your inner world. Yung pong pagtingin, yung pong pagtanaw na nakatuon ng ating mga mata, ito yung nagsishape, naguhubog ng ating inner world, ng ating buhay. In spiritual terms, it is about meditating, focusing, and setting your spiritual eyes of faith on Christ. Na kinakailangan na tayo po upang magkaroon, maranasan natin yung kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. We need to meditate, focus, set your spiritual eyes on Christ, on the Lord Jesus Christ. Hindi sa mga problema, hindi sa mga nangyayari sa ating paligid. Ito ay sa Panginoong Hesukristo. This means the secret to living in victory, the key to walking in power, and the pathway to true transformation is not found in striving harder. It is found in looking and believing at the Lord Jesus Christ. Do you agree? Na ang sikreto sa pagtatagumpay sa buhay, ang susi sa paglakad sa kapangyarihan ng Panginoon, ang daan sa totoong pagbabago ng buhay ay hindi nakasalalay doon sa pagsusumigasig natin, pagsisikap natin sa ating sariling paraan, sa ating sariling kalakasan. Kundi sa pagtingin at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Today, I will preach on this subject about beholding Christ.
tumingin tayo sa ating Panginoong Yesus. Siya ang tingnan natin sa buhay natin. Sa kalagayan natin, sa buhay natin, tumingin tayo sa ating Panginoong Yesus. You see, because beholding is the spiritual law of transformation. Beholding is the spiritual law of transformation. Ang pagtingin sa Panginoon, ang pagtingin sa Kanya ay isang spiritual law of transformation o pagbabago sa ating buhay. This means, what you behold, you become. And what you become defines your reality. Kapag ikaw ay patuloy na nakatingin sa Panginoong Hesus, kung ano ang Panginoong Hesukristo, ito ay nagbibigay ng reflection sa iyong buhay. Ito ay nagbibigay ng impartation sa iyong buhay. And this define your reality. Hindi po tayo tatakas sa mundo. Hindi po. Kundi yung pananaw natin sa Panginoong Hesukristo, yun yung i-apply natin sa mundo natin. Kung ano si Hesukristo, kung ano siya sa atin, yun ang maging reflection ng ating pong pamumuhay. So let us proceed to the Word of God. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, and I will read this in the New King James Version. It says, but we all, tayong lahat, we all with unveiled face. We have this unveiled face. Walang talukbong sa atin. Bakit walang talukbong sa atin? Because we turn away to Jesus. We believe in Jesus. We look to Jesus. And Jesus Christ is our Lord and our Savior. And so we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. We behold like in a mirror. The mirror is the Word of God. And we behold the glory of the Lord. And as we behold the Lord Jesus Christ, we are being transformed into the same image. Into the image of the Lord. From glory to glory. Just as by the Spirit of the Lord. Now, the key verse, the key in that verse is found in one word. Sabihin po natin, beholding. Ayan. Beholding. Ibig sabihin, yung pagtingin, yung pagtanaw. Now, the word beholding in Greek is katatrizo. Na ang ibig sabihin, to look intently, to contemplate, or to reflect. Sa wikang Tagalog, ang ibig sabihin, pagmasdan mo siyang mabuti. Tumingin ka kay Jesus. Pag-isipan mo ng malalim ito. Magkaroon ka ng malalim na pagninilay-nilay ng pag-alala kay Jesucristo. It's about seeing Him with the eyes of faith. With your spiritual eyes. That's why when we worship, we close our eyes. Because we behold Him. Whenever I close my eyes, I behold Him. I look to Him. Nagkakaroon ako ng contemplation or reflection of who Jesus is. You see, beholding Christ means more than looking. Hindi ka lamang tumitingin sa Kanya. It is not just a quick glance. Hindi lamang yung papansinin mo lang siya pagkatapos wala na. It is a deep, sustained, intentional focus. Na talagang nakafocus ka kay Kristo. That you behold Him intentionally. It is fixing your eyes, your spiritual eyes on Christ. In His beauty, in His holiness, in His wholeness, in His glory, in His love, until everything in our life begins to reflect Him. That the more you look to Jesus, na kapag patuloy kang nakatingin sa Panginoong Hesus, kung ano si Jesus, nagiging reflection ito sa ating buhay. Tandaan natin, kay Jesucristo walang kalungkutan. Amen? Kay Jesucristo walang kabalisahan. Amen? Kay Jesucristo walang sakit at karamdaman. Amen? Pag-usapan natin ito. That as we behold Him, we behold His glory, we behold Him as in a mirror, the glory of the Lord, we are being transformed into the same image, dun sa eksaktong image ng Panginoon, from glory to glory.
The question today is this: what does beholding Christ really mean for us today? Ano po ang ibig sabihin nung pagtingin, pagtanaw kay Jesucristo sa atin ngayong araw? Sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito, nakatulala ka, nakatingin ka lang sa Kanya buong maghapon? Yun po ba ang ibig sabihin? Ang ibig bang sabihin, yung bang wala kang gagawin, basta tingin ka lang tingin sa Kanya? Hindi po. Beholding Christ, first, is to see Him as He is. Amen? Ang pagtingin kay Jesucristo ay yung tingnan mo siya kung ano siya. Again, in our verse, we all with unveiled face, beholding as in a mirror. The mirror is the Word of God. We behold Jesus in the Bible. We look to Jesus in the Word of God. The glory of the Lord. And we are, as we behold, as we look, we are being transformed into the same image. From glory to glory. That word image in Greek is icon. Kaya doon po galing yung salitang icon. Idol. Ayan. Kung sino yung tinitingnan mo lagi, nagkakaroon ito ng reflection sa atin. Kaya ngayong mga kabataan, di ba? Kung sino yung mga pinanonood nyo lagi, parang bini-verse lang yan na nagkakaroon ng impartation sa buhay mo. Amen? Di ba? Parang kung sino yung pinanonood mo lagi, kung sino yung gusto mong artista, yun ang reflection mo. Kaya ang nanay ko nung araw, kamukha ni Nora Honor. Kasi kahit sa kami tumingin, nakabalagbag yung mukha ni Nora Honor, ni Ate Guy, sa wall namin, malalaking larawan ni Nora Honor. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, ikaw na ba si Nora Honor? Kasi yun ang nakikita ko sa kanya. The word image in Greek is icon, meaning a likeness, a visible representation of something, not just a copy. Hindi lamang yung kopya, kundi yung visible representation, a reflection that shares the very essence or nature of the original. Kaya ibig sabihin yung, as you behold Christ, you are being transformed into the same image kapag patuloy kang nakatingin kay Jesucristo. Si Jesucristo yung una sa iyo at lagi kang nakatuon sa Kanya. Nagiging reflection mo siya. Hindi ka lamang nagiging kopya niya or imitation niya, kundi yung Kanyang nature nakikita sa iyo. In short, the word image is the very likeness, the character, and essence of Christ into which we are progressively being transformed by the Spirit of the Lord as we behold Him. Nababago ka. Binabago ka dun sa Kanyang likeness, sa ugali ni Kristo, sa essence ni Kristo. Si Jesus, He is so beautiful. He is so humble, full of love. Full of goodness. You see, every believer's ultimate goal is not just to know Him, but to be conformed into His image. To know Him deeply and be transformed into His image. Beholding is the spiritual law of transformation. What you behold is what you become. Kung sino lagi mong tinitingnan, yun ang nagiging reflection mo. Meaning, whatever you focus on, contemplate, or fix your gaze upon, shapes your being. Ano man ang pinagtutuunan ng iyong pansin, pinagninilayan mo, o nakapako ang iyong paningin, iyon ang umuhubog saya. When you behold Jesus Christ with your spiritual eyes, you will be transformed into His image. Nababago ka. Naaayos ka. Gumaganda ang iyong buhay. On the other hand,
Kung tayo po ay nakatingin, nakapokus sa mundo natin, sa mga nangyayari sa mundo natin, yun yung reflection natin. Kaya nga, minsan nakakatawa, di ba? Sa mga nangyayari ngayon, di ba? Katulad na panood nyo sa balita. Yung lamesa, punong-puno ng pera. At yung iba, yun na yung reflection nila. Pagtingin sa lamesa nila, marami ng pera. Or in other words, kung ano nangyayari sa mundo, yun na yung reflection natin. Kung may kaguluhan sa mundo, nagkakaroon ng kaguluhan. Kung nakapokus ka sa kasalanan, yung kasalanan nagkakaroon ng reflection sa iyo. Kung nakapokus ka sa negative, ang pagiging negative ay nagmamanifest sa iyo. Ito yung nagsishape ng iyong character. If you constantly behold worry or fear, you will live in worry and fear. Kaya kung palagi ka nanonood ng horror movies, ayan. Ito yung reflection sa'yo, mapupuno ka ng takot. Kung palagi mong hawak ang cellphone mo, umaga, tanghali, gabi, kumakain, naka-cellphone, nagtatrabaho, naka-cellphone, ito yung muhubog ng iyong pagkatao. Hello? This is reality. What you become, it is because of what you behold. And what you behold, you will become, and it will define your reality. We become what we behold. If you behold Christ, you will reflect in the image of Christ. Kung talagang committed ka kay Kristo, nakatingin ka kay Kristo, everyday nagbabasa ka ng Bible, yung reflection ni Kristo magiging reflection mo. Magiging positibo ang iyong pananaw sa buhay. Kahit may problema, lahat ng problema, pagtatagumpayan mo. Bakit? Kasi nakatingin ka kay Jesucristo. You see, Christ is the visible expression of the invisible God. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero ipinakita ni Jesucristo kung sino ang Diyos. Sabi niya nga, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. He is the exact representation of God. When you behold Christ, you behold the fullness of God's character. You will behold the fullness of God's nature and God's glory. In His person, Jesus Christ is the Son of God. He is our Savior. Siya ang ating tagapagligtas. Siya yung ating Panginoon. Siya yung ating Hari. That as we look to Him, siya yung maggagabay o mag-iingat sa iyo. In His character, Jesus Christ lived in holiness. And since He lived in holiness, yung kanyang holiness, nagiging reflection mo. That's why the Bible says, be holy, for I am holy, God said. In His love, in His humility and compassion, the more you look to Jesus, the more ipapasa sa iyo, na-i-impart sa iyo yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang kahabagan, yung kanyang compassion. In His finished work, Jesus Christ died for our sin. Jesus Christ was buried and resurrected. At kung ano nangyari kay Jesucristo, the same sa atin. Nung siya'y namatay sa krus, tayo rin ay namatay sa krus. Namatay yung ating mga kasalanan, kasama ang ating mga kasalanan. Nung siya'y pinako sa krus, kasama yung ating sakit at karamdaman. Nung siya'y nilibing, we were also buried through baptism. When Jesus was resurrected, tayo rin ay nagkaroon ng resurrection. Because we look to Jesus, we behold Him. At ito'y nagiging reflection ng ating buhay. And right now, He reigns. Si Jesucristo ay naghahari. And He's in control. And the Bible says that those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness, they reign in life. Do you believe that? We reign in this life through Jesus Christ. Nagtatagumpay tayo sa buhay dahil sa Panginoong Jesucristo. Hindi tayo pinagtatagumpayan ng problema, ng kaaway, o ng sino man. Bakit? Kasi si Jesus ang ating Panginoon. Tayo'y nagtatagumpay. The Bible says we are more than conquerors through Him who loved us. Higit pa tayo sa mapagtagumpay.
Kaya hindi dapat tayo nagwo-worry, nababalisa, nag-aalala sa mga nangyayari. Basta nakatingin lang tayo sa Panginoon. Tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. When you behold Christ and focus on His life, in His love, in His righteousness, in His holiness, in His peace, in His wholeness, and of course, in His health. Kay Jesucristo, walang sakit at karamdaman. When you behold Christ, you will be transformed into the same image. The Holy Spirit will transform you. And this will become your reality. Ito yung magiging realidad natin. Kahit nabubuhay tayo sa mundong ito, nagtatagumpay tayo. Because we are the extension of heaven. We are the extension of the kingdom of God because of Jesus Christ. Can we give Him that praise? The principle in the Word of God, ladies and gentlemen, is very clear. We become what we behold. If we behold the righteousness of Jesus Christ, we will live in righteousness. And of course, we live in righteousness. If we behold the peace of Jesus Christ, kung nakatingin ka sa kapayapaan ni Jesucristo, that He is the Prince of Peace, then yung kanyang kapayapaan ay nasa iyo. Na kahit na ang daming pagsubok, ang daming problema, you are at peace. Amen? Kahit ang daming thesis, ang daming assignment, ang daming kailangan gawin, payapa ka. Bakit? Kasi ang Panginoon ang iyong tagatulong. Amen. If we behold His health, kung tayo nakatingin doon sa kalusugan ni Kristo, yung kalusugan ni Kristo, nagkakaroon ito ng reflection sa atin. Para tayo lumakad sa kalusugan. Beholding Christ lifts us from human limitation into divine participation. Do you believe that? Yung ating limitasyon ay nalalampasan ng banal na pakikibahagi natin kay Kristo. Can you read this? Sabay-sabay po kayo, 2 Peter chapter 1 verse 4. Ready? Go! Amen. As we behold Him in the mirror, which is the Word of God, the glory of the Lord, that Bible, the Word of the Lord, has given us great and precious promises that through them, through the promises, through the Word of the Lord, we become participators. We participate in the divine nature. Nakakabahagi tayo sa banal na kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay banal, yung kanyang kabanalan nagmamanifest sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng kagalingan, yung kanyang kagalingan ay nahayag sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng katuwiran, yung kanyang katuwiran nahayag sa atin. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, yung kanyang pag-ibig ay nahayag sa atin. Tandaan natin, your life becomes the reflection of what you continually beholding in Christ. It defines you. It becomes your reality. Kung pagpatuloy tayo, hindi tayo tumitigil na nakatingin tayo sa Panginoong Hesus, na tinitingnan natin ang Panginoon sa Biblia, sa kanyang salita, from Genesis to Revelation, ang tinutukoy, si Jesus Christ. Sa salamin, kung sino yung nakatayo sa harapan ng salamin, yun yung reflection ng salamin. And you reflect what your soul beholds. Kung lagi kang tumatayo sa Panginoong Jesus, si Jesus ang Panginoon ang nagiging reflection natin. Let me give you this classic example of beholding. Si Isaiah. In Isaiah chapter 6 verse 1, Isaiah said, I saw the Lord. Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoon. When Isaiah saw the Lord, it led him into conviction and commissioning. Nang nakita ni Isaiah ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hindi nabigay ng conviction sa kanya na mabuhay ng banal katulad ng Panginoon. At isugo ng Panginoon na ihayag ang kabanalan ng Diyos. Ang katuwiran ng Panginoon. Tingnan natin yan.
Isaiah chapter 6 verse 1, para clear sa atin. It is a classic example of seeing God, of beholding Christ. It says, nung taong namatay si Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon. Sabi niya, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas. He saw God. He saw the glory of the Lord on His throne. Napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. And verse 2, sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatikip sa kanyang mukha. May 2 na nakatakip sa kanyang mga paa. At may 2 na naglilipad sa kanya. Ang seraphim lamang ang malapit sa kanya, na nakatingin sa kanya at tumatakip sa kanya. Verse 3, at tinawag ng isang-isa at sinabi, Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Nakita ni Isaiah ang Panginoon banal na nakaupo sa kanyang trono. At sinabi niya, verse 5 at verse 4, sabi ito, ang pundasyon, mga pintuan na yanig sa tinig na sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Ang usok na ito, it is the cloud of glory of God. And verse 5, Isaiah said, na magkagayon sinabi ko, kahabag-habag ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi, at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon. Tayo ang pagtingin natin kay Jesus sa spiritual, siya literally, He saw the glory of God. And because of that, He was changed. Nagbago siya. Na magkagay lumapit sa akin ang isa sa mga seraphim na may baga. Verse 6, sa kanyang kamay na kanyang kinuha sa mga sipit mula sa dambana. Verse 7, nilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayon lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na. Ibig sabihin, pinatawad ka na, hinipo ka ng Panginoon, at ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. And verse 8, at sabi niya, narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sa secondly, mga kapatid, na mangyayari sa isang tao na tumingin sa Panginoong Hesus at makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon, makita mo kung ano ang Diyos. Then secondly, your ears will be opened. Because the ears are the gateway to the spiritual realm for you to hear the voice of God. That's why it's very important for us to behold Him, to look to Jesus. At kapag nagkaroon ng reflection sa iyo, naging realidad mo ito, then you will hear the voice of God. Maririnig mo ang boses ng Panginoon. At sabi niya, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong ahayo para sa atin? Na magkagayon sinabi niya, narito po ako. Ako ang suguin niyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. You see, beholding God or beholding Christ is to see Him as He is, and what you behold, you become. Nung nakita ni Isaiah ang Panginoon, ito yung nagkaroon ng reflection sa kanya. Nagkaroon siya ng transformation, nabago siya. Naranasan niya yung kabanalan ng Diyos. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. This is why God wants you to hear this. This is why God wants you to understand this. Maintindihan mo ito. That it is very important for us to behold, to see Jesus as He is. Kung ano siya, magkaroon ito ng reflection sa atin. Amen? Pangalawa, beholding Christ is to see Him with the eyes of faith. Ang pagtingin kay Kristo ay pagtingin na mayroong mga mata ng pananampalataya. Having that spiritual eyes of faith to behold Jesus. Beholding is looking with faith. Ang pagtingin kay Jesus ay pagtingin na may pananampalataya at na may focus through the direction of the Holy Spirit. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let us look to Jesus. Why? Because He is the author and the finisher of our faith. Siya yung may akda, siya yung nagbigay ng pananampalataya sa iyo, para ikaw ay tumingin sa Kanya, magkaroon ka ng pananampalataya, at dahil meron kang pananampalataya, kung ano siya, ay nagkakaroon ito ng reflection sa iyo. What you behold, you believe. And when you believe, you become. And what you become defines your reality.
In the Amplified Bible, it says, Hebrews 12:2, looking away from all that will distract us. Looking away. No? Tumingin tayo mula doon sa mga bagay na nadidistract sa atin. Ang daming distraction ngayon. Tindi ng distraction ngayon. Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo. Diba? Ang daming distractions. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes, our spiritual eyes, our faith on Jesus. Why? Because He is the author and the finisher and the perfecter of our faith. He is the first one that gives us this first incentive for our belief. Merong insentibo, no? Merong benepisyo sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala na magdadala sa atin sa maturity. Purihin ang Panginoon. Let's look to Jesus. Beholding Christ is seeing Him, looking to Him with the eyes of faith. It is fixing our eyes of faith on Christ until His reality becomes our reality. Ano ba yung realidad? Ano ba yung katotohanan kay Kristo? Ang katotohanan kay Kristo, walang kalungkutan sa Kanya. Walang pagkabalisa sa Kanya. Walang takot sa Kanya. Amen. Ano meron kay Kristo? Na kay Jesucristo ang lahat ng kasagutan sa iyong buhay. Na kay Jesucristo ang kagalingan. Na kay Jesucristo ang kagalakan. Na kay Jesucristo ang katagumpayan sa buhay. Na kay Jesucristo ang kapayapaan ng buhay. Keep on beholding. Keep on looking to Jesus until His reality becomes your reality. Yung katotohanan niya maging katotohanan sa iyo. Kaya nga tayo po yung extension ng kaharian ng Diyos eh. Na kung ano nangyayari sa langit, mangyari sa atin. Sa langit, sa kaharian ng Diyos, walang sakit, walang karamdaman. Yun ang maging reflection sa atin. Yes, merong atake ang kaaway, may pandaraya ang kaaway. Sasabihin sa'yo ng kaaway, yung sakit mo na yan, hanggang habang buhay na yan. Do not believe that. Ang sakit at karamdaman hindi dinisign para sa'yo. Just keep on believing. Keep on beholding. Keep on believing. And then you will become what you behold, what you believe. Amen. Jesus Christ is perfect in life, perfect in health. When you look to Jesus as your life, as your healing, as your health, faith activates the reality in your body. Do you believe that? Pagtami nga kay Jesucristo, kung ano yung realidad niya, kung ano yung katotohanan sa Kanya, ina-activate ng pananampalataya. That's why faith is very important. Without faith, it is impossible to please God. And everything that is not of faith is sin before God. Napakahalaga ng pananampalataya. When you behold, you believe. Kaya nga, kung gusto mong lumako, tumibay ang iyong pananampalataya, behold Jesus. In the Bible. Keep on reading and reading and reading the Word of the Lord. Keep on believing as you read, as you keep on reading the Word, as you keep on reading the Bible, then you will see Jesus. That's why I always talk to the Holy Spirit, because the Holy Spirit, Lord, help me that whenever I read the Bible, help me to see Jesus. Because from Genesis to Revelation, it talks about Jesus Christ. Nothing else. John 5:39, siya yung tinutukoy ng buong kasulatan. In Christ, there is no sickness. In Christ, there is no weakness. In Christ, there is no decay. Walang pagkabulok kay Kristo. Walang corruption kay Jesucristo. Kaya yung mga taong corrupt ngayon sa mundo natin, bakit sila corrupt?
Kasi nakatingin sila sa pera. Nakatingin sila sa kung ano makukuha nila. Kaya ang tao ngayon, kahit na maraming pera, nung una, ang pinag-uusapan, milyon. Ngayon, ang pinag-uusapan, bilyon na. Ang pagmamarcha ngayon, trilyon na ang sinisigaw nila. Kasi walang kabusugan ng tao pag tumingin sa pera. Laging ang tao merong emptiness. Lagi siyang maghanap until na yung realidad ni Kristo maging realidad sa kanyang buhay. Si Jesucristo lamang ang makatutugon sa pangangailangan ng lahat ng taong nabubuhay. Purihin ang Diyos. He is the resurrection. Romans 8 verse 11, it says, if the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then he who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal, meaning short-lived, perishable bodies through his spirit who dwells in you. The Holy Spirit is the one who revealed Jesus to us. And the Holy Spirit is also the one who will give life to you. When you behold the image of Christ, including His health, kapag tumingin ka kay Jesucristo, titingnan mo yung kanyang kalusugan, titingnan mo yung kanyang fullness, yung kanyang wholeness. Kaya nga yung mga broken na tao, broken sila, durog sila. Pag natabi sila kay Jesucristo, pag nahipo nila si Jesucristo, nagiging buo sila. Amen? Nagiging buo sila. Yung mga makasalanan, pag idinampi ni Jesus ang kanyang kamay, nagiging buo sila. Remember yung impotent, yung lumpo na tao sa John chapter 5. When Jesus came to him, Jesus said to him, sabi ni Jesus sa kanya, gusto mo bang lumakad? Sabi ng lalaking ito, sabi niya, Lord, I have no man. In other words, sabi niya, wala na akong tao na tutulong sa akin para makalakad. That's why Jesus said, rise up and walk. Because of Jesus, lumakad siya. Dahil sa Panginoong Jesucristo. Tumingin ka sa Panginoon. Yes, may pandaraya ang dyablo. I-overcome mo ang deception. Keep on looking, keep on believing. See, it is not a mechanical formula. It is a faith reality. Ito ang realidad ng pananampalataya. Healing manifests as you keep on believing in Jesus. When we behold Him, we are being transformed. And Jesus Christ is not just our Savior. Jesus Christ is our pattern, our reality. That's why Jesus said, follow me and I will make you. When we follow Jesus, Jesus becomes our pattern. Kung ano si Jesus, nagiging ganun tayo. The Bible says, as Jesus is, so are we in this world. The more we follow Jesus, the more we behold Jesus, what He is becomes our reality. What you behold, that is the law of transformation. What you behold, you become. And what you become becomes your reality. I'll give you this another classic example ng pagtingin kay Jesucristo. Sa aklat ng mga Bilang, kabanatang 21, nagkaroon ng problema ang bayang Israel. Dahil sa kanilang rebellion, dahil sa kanilang pagimagsik sa Diyos. Itinaas lang ng Diyos yung kanyang kamay in the wilderness. Inangat lang ng Diyos yung kanyang kamay. Nagpasukan na yung mga ahas. The children of Israel during the time, they have that hedge of protection. They have that pillar of fire during the day. And the cloud. A pillar of fire during the night and the cloud during the day. They have the protection of God. Kaya lang because of their rebellion, itinaas lang ng Diyos yung kanyang kamay. At nagpasukan ng mga ahas at tinuklaw silang lahat. Marami sa kanila ang tinuklaw.
And so, sinabi ng Panginoon kay Moses, at din si Moses tumawag sa Panginoon, Lord, maraming mamamatay. Marami sa kanila nagimagsik na mamatay dahil sa tuklaw ng ahas. And then sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tungkod. Ang sino mang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay ito sa dulo ng isang tungkod. At kanyang sinabi, tumingin kayo rito. At ang mga nakagat na ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga namatay. It is a classic example of beholding what God is doing. You see, whoever lived in the same way, whoever looked to Christ, actually si Kristo yun eh. Sa krus, si Yesu Kristo naging katulad siya ng ahas. Ibig sabihin, katulad siya ng paghihimagsik, katulad siya ng rebellion, naging kasalanan si Jesus. Naging sumpa siya sa krus. That's why in the book of John chapter 3 verse 14 it says, just as Moses lifted up the serpent in the desert on a pole, so it is necessary that the Son of Man be lifted up on the cross. Kung paanong tinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, sa disyerto, ganon din ang anak ng tao, ganon din si Yesu Kristo, na siya'y maitaas doon sa krus. Nakunin niya lahat ng sakit at karamdaman natin, lahat ng sumpa natin, lahat ng ating paghihimagsik, nandun sa Kanya. Verse 15, in order that everyone who believes in Him, upang sila, ang bawat isa na sumasampalataya sa Kanya, who cleaves to Him, na talagang nagtiwala sa Kanya, and relies on Him wholeheartedly, may not perish. Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagpalang buhay. Buhay na pinagpala ng Panginoon. Can we give that? God that praise. You see, transformation is not by self-effort, but by the Spirit of the Lord. Whatever you behold consistently, you reflect. And take note, mga kapatid, what you magnify becomes your reality. Kapag ka minamagnify mo sa buhay mo yung problema, yung sakit at karamdaman, ina-advertise mo lagi, it becomes your reality. Yes, may sakit. Yes, may karamdaman. Hindi natin binabaliwala ito. Hindi natin minamagnify. Merong solution. Tumingin ka kay Jesus. Sumampalataya ka kay Jesus. Beholding is seeing Him with the eyes of faith. If you magnify Christ, His power grows in your life. You will experience His power. Kaya ito, ang buhay mga kapatid ay paglakad sa pananampalataya. Paglakad sa pagtingin kay Jesus. Hindi sa isip. Dito. The Bible says, ang tao nagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya sa puso. Sa espiritu mo, itong kasamampalataya. Not in your tangible eyes or literal eyes, but in your spiritual eyes. Continuously look to Jesus. He is the author and the finisher of faith. See, first is beholding Christ is what? Seeing Him as He is, and then seeing Him by the eyes of faith. And the third, beholding Christ is to see Him in His glory. Glory is the visible manifestation of God's nature. In Exodus chapter 34, verse 29, when Moses behold the face of God, nagliwanag yung mukha ni Moses. Nagliwanag siya. Why? Because he behold the glory of God. In the new covenant, the glory is even greater. Masigit ang glory as we behold the glory of Christ. The more we behold Him, the more His glory radiates through us. Tingnan natin yan. 2 Corinthians 3:18, the Amplified Bible. Basahin natin ang sabay-sabay naman po, mga kapatid.
na meron pong pananampalataya, meron pong feeling, meron pong faith. Okay? Ready? Go. We all who is the Spirit. It's about continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. Continually. Consistently. Constantly. Patuloy. Maging consistent tayo. Continuously seeing Him in a mirror. The glory of the Lord are progressively being transformed into His image. Doon sa Kanyang image. Doon sa Kanyang likeness. Doon sa Kanyang very nature. Sa Kanyang character. From one degree of glory to another or even more glory. And take note, the word glory in that verse is 3 times na binanggit. For us to experience the glory of the Lord. For us to enjoy the glory of the Lord. Ma-experience natin, mag-manifest sa atin ang glory ng Panginoon. Transformation is continuous. It is progressive. Ang pagbabago, progressive. Dahan-dahan, patuloy. Na tayo po ay lumakad sa pananampalataya mula sa isang kaluwalhatian ng Panginoon tungo sa another glory and even greater glory of the Lord. Patuloy tayong lumakad sa ganong kaluwalhatian ng Panginoon. The glory of Christ is not just for heaven. Ang kaluwalhatian ni Kristo ay hindi lamang nasa langit. Ang kaluwalhatian ni Kristo ipinapasa niya sa atin. It is for us in our daily living. Na yung glory niya mag-reflect sa iyo, magliwanag ang Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, yung prayer niya sa John chapter 17, ibinibigay niya yung kanyang glory sa atin. Tayo po yung extension, ikaw ang extension ng glory ng Panginoon. As you behold Him, people around you will notice the change. Kaya, mga kapatid, this is not just Sunday. It must be a daily life. It should be a lifestyle, a habit of looking to Jesus, of beholding Him. Nakatulad ni Moses na nagliwanag yung mukha niya. You see, Christ is the image of God's glory. When we look to Jesus Christ, when we see Jesus in the Bible, in the Word of God, we see His glory. Take note, in Hebrews chapter 1, verse 3, it says, the Son reflects the glory of God. Jesus Christ is the reflection of the glory of God. He shows exactly what God is like. Pinakita ng Panginoong Jesucristo kung ano ang Diyos. Tingnan natin yung testimony ni John, the beloved. Si John chapter 1, verse 14, sabi ni John, we beheld His glory. Sabi niya, nakita namin. In other words, naranasan namin. Na-experience namin yung kanyang kaluwalhatian. It is the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. They saw the glory of Jesus. Like Isaiah in Isaiah chapter 6, he saw the glory of God. At pinatotohanan ito ni John sa John chapter 12. That they experienced, they saw the glory of God. You see, beholding Christ means recognizing Him as the fullness of God's revelation. Jesus is the exact revelation of God. That as we behold Him, we are being transformed from one degree of glory to another. Just fix your eyes to Jesus. That's why every Sunday, I preach about Jesus. For us to hear, to understand the unsearchable riches of Christ. Napakayaman ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, sana po, pakiusap ko po, bilang isang lingkod ng Panginoon na patuloy tayong tumingin sa Kanya, patuloy tayong maglingkod sa Kanya, huwag kang tumigil. Continue
Continuously behold Him. Kasi if you behold negativity, kapag nakatingin ka sa negative side of life, yun yung pananalita mo, yun yung isip mo, yun yung buhay mo. Pag nakatingin ka sa takot, sa pangamba, sa pagkabalisa, yun ang buhay mo, yun ang mundo mo, yun ang realidad mo. Pero hindi yun ang disenyo ni Lord sa iyo. Ang disenyo ni Lord sa iyo, for you to behold the glory of Christ, for you to experience the glorious presence of God, that the presence of God will transform your life into His likeness. Let me give you another example, classic example of beholding the glory of God. Acts chapter 7. Narito si Stephen. Si Stephen si binato. But Stephen looked to God. He behold the glory of God in Christ. Verse 55 in Acts 7. It says, Stephen, full of the Holy Spirit, gazed steadily into heaven. He was full of the Holy Spirit. Nakapako, nakatingin sa langit ang kanyang mga mata. And the Bible says, he saw the glory of God. Nakita niya yung kaningningan, nakita niya yung kaluwalhatian, nakita niya yung kaliwanagan ng Diyos. And he saw Jesus. When he saw God, when he saw the glory of God, he saw Jesus standing in the place of honor at God's right hand. He saw not just the glory of God, he saw the glory of Jesus. And he told them, look, I see the heavens opened, and the Son of Man is standing in the place of honor. When he said that words, if you will read the next verses, yung mukha ni Stephen nagliliwanag. When Stephen saw the glory of the Lord and Jesus, his face, the Bible says, shone like an angel as he beheld the glory of Christ. Yung mukha ni Stephen nagliwanag, nakatulad ng mukha ng anghel. And it led him to boldness and martyrdom. Ito nagdala sa kanya sa katapangan na ipangaral ang Panginoong Jesus na sinasabi niya, Panginoon, kahabagan mo sila. Nanatili yung liwanag sa kanya hanggang sa siya ay mamatay na pinagbabato ng Panginoon. Kapatid, I'm preaching the word of the Lord. I'm preaching the truth of God's word. That what you behold, what you believe, you become. And what you become defines your reality. Huwag tayong maging katulad ng iba na nakatingin sa distraction ng buhay. Huwag tayong maging katulad ng iba na nakatingin sa kasalanan, sa kabiguan ng buhay, sa kahinaan. Tumingin tayo sa Panginoong Hesus. Kapag tumingin ka sa kahinaan, sa kabiguan ng buhay, ang mangyayari, discouragement, disconnection, stress, condemnation, defeat. But when you fix your eyes of faith on Jesus, when you look to Jesus, you behold His glory, you behold His righteousness, His holiness, His victory, His strength. And then it becomes your reality. What you behold determines your reality. Kung anong titingnan mo, ito nagdetermina ng realidad ng iyong buhay. Beholding Christ makes His reality your reality. Mga kapatid, ito nawa ang mangyari sa atin. Yung katotohanan ni Kristo, maging katotohanan sa iyo. Kapag tumingin ka kay Kristo, na punong-puno siya ng pag-ibig, yung kanyang pag-ibig, mananahan sa iyo. You will walk in His love. When you behold Christ, peace, you will live in peace. When you behold Christ, healing, you will walk in wholeness. When you behold Christ, holiness, you will walk in holiness. When you behold Christ's victory, you will overcome life's battles. Do you believe that? Can we give Him that praise?
tumingin tayo sa Kanya upang ito'y magkaroon ng reflection sa ating buhay. Tandaan niyo po, a mirror reflects what it beholds. Nagre-reflect sa salamin kung ano yung nakaharap sa Kanya. Kapag kadiliman ang nakaharap sa salamin, kadiliman ang nahahayag. Ngunit kapag kaliwanagan ang nakaharap sa salamin, kaliwanagan ang nahayag. We are looking to Jesus into the mirror of the Word of God. The more we turn to Jesus, the more His light shines through us. Tandaan natin mga kapatid, in closing, ang sikreto sa pagtatagumpay, ang sikreto sa pinagpalang buhay, ay ang pagtingin kay Jesucristo. Sa bawat pagsubok, sa bawat problema, in trials, behold Him. And as you worship Him, behold Him. In the Word of God, behold Him. Look to Jesus. Because as we behold Him, we are being transformed into the same image. I have this last question before we pray. And the question is this: ano ba yung tinitingnan ko sa aking pang-araw-araw na buhay? What am I beholding daily? Nakatingin ba ako sa mundo, sa mga nangyayari sa mundo? Nakatingin ba ako sa struggle sa buhay ko? Ito yung struggle ko. Dito na lang ba ako? O nakatingin ako kay Kristo? At sa patuloy mong pagtingin kay Kristo, sa patuloy mong pananampalataya kay Kristo, binabago ka niya, inaayos ka niya, pinapagaling ka niya, sapagkat siya ang pinagmumulan ng kagalingan, ng katagumpayan sa buhay.